Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising. Ang bigat talaga nito. Tingnan natin. Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano ang mga messages, energies surrounding you in the next few days. So, we have Three of Spring. Ayan, maganda to. Sa Three of Spring kasi this is something na maghahatid sa inyo ng tagumpay. No? Maaring may mga ginawa kayo in the past, may mga endeavor, meron kayong mga um, ventures in the past na talagang pinagsikapan ninyo. Ngayon, maaring makukuha mo na yung tagumpay. Maaring makukuha mo na yung bunga ng pagsisikap mo doon sa mga bagay na yon. You are going to have achievements and accomplishments sa ngayon at yeah, for sure, 'di ba? Magsisimula ka na naman ng something new. 'Di ba? Maaring magkakaroon ka na dito ng mga bagong projects na gagawin, may mga bagong endeavor ulit na sisimulan, meron expansion, 'di ba? So travel. So masaya, magiging masaya ang sitwasyon ninyo rito with the Three of Spring. With the Queen of Autumn, ayan, feeling hari, ay ang tawag dito? Reyna talaga, si Queen of Autumn, may mga kids. So, nagpapakita dito, no, na puwedeng ikaw ay isang nanay na and you are taking care of your kids. Or puwedeng you are like isang nanay na maalaga, very nurturing, very caring. At hindi lang sa pamilya mo yan pinapakita, kundi you are also bringing that unconditional love, no, sa ibang tao. Kasi maaring maalaga ka din kahit sa ibang tao. Pwede rin na ang iba sa inyo dito, baka yung trabaho ninyo is related sa nursing, sa caregiving, mga ganon. You are taking care of people, no? Hindi lang yung pamilya mo, hindi lang yung mga mahal mo sa buhay ang inaalagaan mo, but also other people. So, we have Two of Autumn. Ayan. So, siguro lagarista ka, Aquarius. Ang sipag mo, ang dami mong inaasikaso, marami ka sigurong trabaho, pwedeng meron ka ng full-time, may part-time ka pa, may ano ka pa, may side hustle ka pa, 'di ba? So, ang sipag mo. Kaya ito, ayun, no, si Abyssinian cat, tinitignan niya, oh my God, alin dito yung kukunin ko, alin dito aasikasuhin ko. So, puwedeng ang iba sa inyo baka nai-stress ngayon sa dami ng inyong ginagawa, sa dami ng iniisip, sa dami ng inaasikaso. Kaya this could be asking you for balance, no? Kailangan talaga na nasa balance lang tayo as much as possible. Lagi nating sikapin na nasa balance lang tayo para na walang mga bagay na mani-neglect tayo, walang mga bagay na mai-ignore natin. Kasi diyan nagsisimula ang problema, sa mga bagay na hindi natin napapansin, sa mga bagay na napapabayaan natin. So, as much as possible, keep the balance in your life para lahat mo maaasikaso, mabibigyan mo ng oras, 'di ba? At kung nasa balanse ka, kahit marami kang gagawin, 'di ba? Magagampanan mo pa rin ng tama, 'di ba? Kasi nasa balance ka kalkulado mo oras mo, alam mo kung may schedule ka, 'di ba gano'n ba? So, 'yun, para magkaroon ka din ng time din para sa sarili mo, para magkaroon ka din ng time to breathe, to unwind, to have fun, kasi kailangan din natin 'yon. So, we have the Chariot. May travel si Aquarius. Si Three of Spring din, may travel energy din yun Kaya most likely, ang iba talaga sa inyo, baka babiyahe, meron kayong pupuntahan, meron kayong aasikasuhin, meron kayong kailangang
gawin, no? Puntahan somewhere, pwedeng ganun ang ganap. At si Chariot din, this is determination. So, kung kunyari, meron kayong, you're going to seize an opportunity, o pwedeng talagang you are going to be very determined about it. Walang pwedeng maging sagabal dito kasi hindi mo hahayaan yun. Baka sagasaan mo lang, 'di ba? Kaya maaari na talagang yung kumbaga ano ka, focused ka, you will be super focused, your eye is on the prize. Kaya most likely, magtatagumpayan mo din ito kung ano yung gagawin mong susunod. For sure, there will be success. Diba? Kasi yung determination mo, nandiyan dyan, yung adrenaline mo, napakataas ng level para abutin mo yung panibago mong gustong sundutin. So, we have the high priestess and with all the kabisihan na kinalalagyan ninyo, make sure na you always listen to your intuition. Kasi minsan, kapag sobra tayong busy, hindi na rin tayo nakakapag-isip ng mabuti. Lalo-lalo na kung may mga desisyon na kailangan gawin, hindi ba? Sometimes, hindi na natin yun naiisip mabuti kung ano na lang yung sa palagay natin, sa pakiramdam natin, ito na yon, sige, kukunin ko na to. Yun na yun, without even thinking or without even scrutinizing kung ano talaga yung nilalaman ng opportunity na yan, diba? Kaya, sundin mo na lang kung ano yung bulong ng intuition mo. Pakinggan mo yung gut feel mo. Okay? Kasi guidance yan sa'yo ng universe. Yan ang magli-lead sa'yo towards the right path para sa'yo. Ipapakita niya kung ano yung best para sa'yo. Okay? So, we have the Prince of Winter. Ayan. So, things are really going to speed up in your life. Mabilis ang mga pangyayari, magiging mabilis ang transition, magiging mabilis ang mga pagdedesisyon. Kaya, napakahalaga ng pakikinig sa intuition. Kasi, kung hindi ka na nga makakapag-isip, makakapagnilay-nilay at hindi mo na mapagmumuni-munihan ang mga bagay, pakinggan mo na lang ang intuition mo. For sure, hindi ka magkakamali dyan. For sure, that is going to bring you to where you need to be. Okay? Kung saan ang tama at ano ang best para sa'yo. Okay? So, also, maaari na magta-travel din ang iba sa inyo dito, Aquarius. Maybe yung travel na to is impromptu, hindi ito planado, hindi ito yung pinangarap mo mga pagta-travel, hindi ito yon. But this is something na impromptu, no? Biglaan, no? Ang may isip mo na lang magbabiyahe, biglaan yung desisyon. Okay? Good luck. And ingat. Thank you for watching. Love and light. Namaste.